Hoy! Ang yabang ng bagong recruit na to. Saan ba yun ang galing? Sino siya sa tingin niya? Reklamo ni Geraldine habang nakasandal sa mga braso at nakakunot ang noo habang nakatingin sa bagong recruit na ang pangalan ay Leah. Naglalakad siya dito na parang pag-aari niya ang lugar kahit na siya ay isang tagapaghugas ng pinggan lamang. Ang yabang niya. Sinusuot niya ang mga mamahaling kwintas at hikaw na yan. I bet, pautang ang mga yan. Reklamo ni Geraldine habang si Fear naman ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Bakit ba ang dami mong reklamo sa bagong babae? May ginawa ba siyang masama sa iyo? Tanong ni Fear na may pagtataka. Hindi naman, pero hindi ko siya gusto. I swear, nakakainis siya. Yung mukha niya, parang cake din, puro make-up. Bakit at paano siya tinanggap? Ako lang ang manager dito, kaya paano naman nandito yung babaeng to? Napabuntong hininga na lamang si Fierro habang nakatingin sa kaibigan niya. Hindi niya maiintindihan ang tumatakbo sa isip ni Geraldine. Pero gayon pa man, tumango na lang siya bago siya umalis para ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang waiter. Iniwan itong mag-isa si Geraldine habang nakatingin sa bagong recruit na may galit sa mga mata. Hindi niya gusto ang bagong recruit. Nakakaramdam siya ng pananakot sa kanyang katayuan, kaya naman hindi niya masyadong gusto si Leah. Pero hindi naman niya aminin kay Geraldine ang katotohanan iyon at kahit kanino. Habang si Geraldine ay nakatutok kay Leah na naghuhugas ng mga plato at lababo, biglang pumasok sa isip niya ang isang masamang ideya. Ngumiti ng masama si Geraldine bago niya sinabi ang mga salitang, "Sino ka ba sa tingin mo, Leah? Pagsisisihan mong pumunta ka dito at sinubukan mong agawin ang posisyon ko. Sa pagtatapos ng linggo, mawawala ka na sa restaurant na to at sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik." Sabi ni Geraldine bago siya tumawa at naglakad palayo sa kusina habang patuloy siyang nakangiti na parang baliw. Napabuntong hininga na lamang si Leah nang sa wakas ay natapos na niya ang huling batch ng mga pinggan na hinuhugasan niya. I wonder kung anong ginagawa ni Papa ngayon. Sabi ni Leah sa sarili bago nagsimulang maglakad palayo sa lababo. Nang papalabas na si Leah sa kusina, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang waiter habang may bitbit na dosye-dosye ng plato, mga tasa at kagamitan sa loob. Akala ko ba sarado na yung shop? Tanong ni Leah habang nakatingin sa dalawang waiter na naglalagay ng maruruming plato sa lababo na ikinadismaya ni Leah. Oo, Leah, sarado na tayo. Pero ang daming in-order ng manager na pagkain after closing hours. Kaya naman, bilang tagapaghugas ng pinggan dito, dapat mong hugasan ang mga plato ngayon. Baka makatulong to sa pag-rank up mo at maging waiter ka na. Nagtawanan ng dalawang waiter bago sila umalis. Nainsulto si Leah sa sinabi ng mga waiter, ngunit gayon pa man, inilibot niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga plato. Hindi napansin ni Leah na may nakatayo malapit sa halos nakabukas na pinto kung saan nakatayo sa labas si Geraldine na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sisiguraduhin kong mawawala ka dito. Bulong ni Geraldine sa sarili bago siya naglakad patungo sa counter at binayaran ang kanyang mga in-order. Kinabukasan, napabuntong hininga si Leah nang makarating na siya sa restaurant. Ika-4 na araw niya iyon ang pagtatrabaho bilang dishwasher ng restaurant at hindi niya ito nagustuhan. Lubos na sinisisi ni Leah ang kanyang ama dahil dito. Seryoso, ang kulit talaga ni Papa. Reklamo ni Leah at bumuntong hininga bago siya nagsimulang magtrabaho. Dumating si Geraldine isang oras pagkatapos ng pagdating ni Leah at may masamang ngiti siya nang pumasok sa restaurant. Nagtataka si Fierro kung bakit mukhang tuwang-tuwa ang kaibigan niya. Kaya't nagpasya siya itong lapitan at tanungin. "Bakit parang masaya ka?" Tanong ni Fierro habang naglalakad katabi si Geraldine. 8:00 na ng umaga at halos wala pang customer
Kaya nakakausap pa ni Fiyero ang kanyang mga kasamahan. Wala naman. Good mood lang talaga ako. Sabi ni Geraldine bago ngumiti ng hindi inosenteng ngiti sa kaibigan. Alam ni Fiyero na may gustong gawin ng kaibigan niya, ngunit hindi siya nagdabalang tanongin ito at tumayo na para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nakangiti pa rin si Geraldine habang pumasok siya sa kusina para makita ang pinakanakakainis na tao na naghuhugas ng maliliit na batch ng pinggan. Kinagat niya ang kanyang dila bago siya tahimik na lumapit sa cart kung nasaan naroroon ang maruruming pinggan. Habang naglilinis si Leah ng mga pinggan, naglabas si Geraldine ng isang bote ng mantika na kilalang napakadulas. Nahanap niya ang produktong ito sa website kung saan ang mga customer ay patuloy na nagrereklamo kung gaano kahirap linisin ang mga pinggan na malagyan ito nang hindi nababasag ang isa o dalawang plato. Maraming napakapangit na review para sa item na ito. Ngunit para kay Geraldine, ito ay perpekto. Ito ang perpektong item para maalis ang isang dishwasher na labis na kiniinisan niya. Inilabas ni Geraldine ang gamit sa kanyang bag at sinimulang buhusan ng mantika ang maruruming pinggan. Nang matapos siya at wala nang laman ang bote, umalis si Geraldine na kunwari ay wala siyang ginawa. Umalis si Geraldine na may tipid ng ngiti sa mukha habang itinatapon ang walang laman na bote ng mantika sa basurahan. Bumalik na siya sa kanyang stasyon at ginawa ang kanyang trabaho habang hinihintay ang epekto ng kanyang ginawa sa kusina. Kasabay ng pagtatangka ni Fiyero na pumasok sa kusina, ay narinig niya ang tunog ng mga plato na nababasag sa loob nito. Na-curious si Fiyero sa nangyari, kaya't dali-dali siyang pumasok sa kusina at nakita niya si Leah na nakapatong ang mga kamay sa bibig nito. Habang nakatayo sa ibabaw ang maraming basag na plato. Anong nangyari? Mausisang tanong ni Fiyero. Hindi ko alam. Kinuha ko lang yung mga plato para hugasan. Tapos biglang dumula sa kamay ko. I'm so sorry. Babayaran ko yung mga damages. Sabi ni Leah, sabay kuha ng dustpan at walis. Naghinala si Fiyero kung paano nangyari ito dahil wala siyang natatanda ang mga tao na dinalhan niya ng pagkaing malansa. Naalala niya ang pagdadala ng 4 na almusal sa 4 na tao, ngunit ang lahat ng mga iyon ay mga tinapay at prutas lamang. At para kay Fiyero, hindi mukhang clumsy na tao si Leah dahil laging nakatutok ito sa trabaho niya. Napataas ang kilay ni Fiyero habang nakatingin sa mga basag na plato habang sinasabi, "Okay lang, don't worry about it. First time ka kaya understandable naman." Lumabas ng kusina si Fiyero habang nililinis ni Leah ang kalat na ginawa niya. Paglabas ni Fiyero sa kusina, nilapitan niya ang isa sa mga trabahador at tinanong kung ano ang nangyari. Sagot niya na maliit lang ang aksidente at wala silang dapat ipag-alala, kaya tumango ang trabahador bago bumalik sa trabaho. Nagsimula nang maglakad si Fiyero patungo sa istasyon ng kaibigan at nagulat siya nang makitang nakangiti si Geraldine habang nagtatrabaho ito. Dahil dito, naghinala si Fiyero sa kanyang kaibigan. "Hoy, may ginawa ka ba?" Tanong ni Fiyero habang nakasandal sa pader at nakatingin sa kaibigan. Napatingin sa kanya si Geraldine ng may ngiti habang sumagot ng, "Anong pinagsasasabi mo?" Sumuko na si Fiyero dahil alam niyang hindi sasabihin sa kanya ni Geraldine ang kahit anong ginawa nito. Kaya't lumayo na siya at bumalik sa kanyang trabaho. Pero isang bagay ang sigurado. Alam niyang may ginagawa ang kaibigan niyang si Geraldine. Kinabukasan, Sabado ng gabi at 5 araw na ni Leah sa trabaho. Ang Sabado ay ang pinakaabalang araw para sa restaurant. Ang mga tao sa lungsod ay gustong-gusto ang pagkain ng restaurant, kaya naman sila ay madalas na binibisita. Ngunit ang Sabado ang araw kung saan pinakamadalas na bumibisita ang mga tao. Sa kasamaang palad, 2 manggagawa ang nagkasakit at kinailangang lumiban sa trabaho ng araw na iyon. Dahil napakabilis ni Leah sa kanyang pagtatrabaho sa paghuhugas ng pinggan, nag-alok siyang maging waiter sa gabi. At para sa iba, nakita nila si Leah bilang isang mabait na anghel, pero para kay Geraldine, nakita niya si Leah
bilang isang mayabang na babae na punong-puno sa sarili. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan si Leah na pabalik-balik sa kusina para maghugas ng pinggan at maghain ng mga pinagkainan sa mga tao. Ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng isa na namang ideya. Isang ideya na maaaring dahilan para sa nakakainis na babaeng ito na umalis na ng tuluyan sa restaurant. Nakangiting tumayo si Geraldine nang lumabas ng kusina si Leah habang tinutulak ang isang kariton na puno ng mga plato ng pagkain. Sa puntong ito, in action ang plano ni Geraldine. Ngunit lingid sa kaalaman ni Geraldine ay may mga pares ng mata na sumusunod sa bawat galaw niya. Habang si Leah ay naghahatid ng mga plato ng pagkain sa mga customer, dumaan si Geraldine sa gilid niya at hindi nagawang maghinala si Leah. Hindi niya inaasahan ang paa ni Geraldine na nakaharang sa kanyang daraanan, kaya nang magsimula siyang maglakad habang may hawak na 2 plato, hindi niya sinasadyang natapilok at lahat ay napatingin sa kanya na nakahandusay sa sahig na napapalibutan ng sirang mga plato at nasayang na pagkain. Napatingin ang lahat ng customer sa kaawa-awang waitress habang si Leah sa sahig ay pilit na hindi umiiyak habang sinisimulan niyang bumangon at linisin ang mga pastang tumapon sa kanya. Napangiti ng masama si Geraldine habang pinagmamasdan ng lahat, ngunit hindi niya inaasahan nang biglang tumayo ay isang lalaki mula sa malapit na mesa at tinanggal ang kanyang salamin. Laking gulat ni Geraldine nang makita niya ang lalaki. Nakilala niya ito. Siya ang may-ari ng restaurant. Walang kamalay-malay na napangiti si Geraldine sa kanyang napagtanto. Pinabagsak niya ang lahat sa trabaho ng isang babaeng kiniinisan niya habang nanduroon ang may-ari ng restaurant. Siguradong mapapaalis si Leah ngayon, sigaw ni Geraldine sa isip niya. Pero nagulat siya nang lumapit sa kanya ang may-ari ng restaurant na si Mr. Svet. Kukunin ko ang mga kagamitan sa paglilinis, Mr. Svet. At huwag po kayo mag-atubiling disiplinahin ng babaeng ito. Nakangiting sabi ni Geraldine, pero bago pa man siya nakalakad ay pinigilan na siya ni Mr. Svet. Hindi mo na kailangan gawin yon, Miss Geraldine. Tanggal ka na sa trabaho. Agad na bumagsak ang ngiti sa mukha ni Geraldine sa narinig. Ano? Hindi sumagot si Mr. Svet sa kanya, habang ang lalaki mismo ay tumalikod at tinulungan si Leah. Anak, ayos ka lang ba? Biglang sabi ni Mr. Svet at lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Geraldine. Hindi ko maintindihan. Itong si Leah? Ito? Anak mo, sir? Gulat na tanong ni Geraldine. Oo. Ito ang aking pinakamamahal na anak, si Liana. Leah ang tawag namin sa kanya. This is my daughter na ngayon ko lang napanood na pinagtripan ng kasamahan niya. Nagsimulang mautal si Geraldine dito. Kahapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang anonymous na tumatawag na nagsasabing hindi niya mapaniwala ang nangyayari dito sa restaurant. Kaya ngayon, nagpa siya akong suriin ito. Pero hindi ako makapaniwala sa nakita ko ngayon, Miss Geraldine. Dahil sa pagmamaltrato mo, hindi lang sa anak ko, kundi sa iba mo pang mga katrabaho, ay tinatanggal na kita sa trabaho mo. Hindi na nag-abalang magmakaawa pa ni Geraldine habang umiiyak at tumakbo palayo. Humihingi ako ng paumanhin para dito, mga ginoo at mga binibini. Panimula ni Mr. Svet habang nakatingin ang ilang customer at nakasaksi sa mga nangyari. Dahil sa hindi magandang pangyayaring ito, gusto kong sabihin na libre ang pagkain ng lahat ngayong gabi. Please, enjoy the rest of the night. Sabi ni Mr. Svet at naghiyawan ang mga customer. Kinuha ni Mr. Svet ang kanyang coat at ibinigay sa kanyang anak at nagsimulang lumabas ng restaurant. Ngunit bago sila tuluyang umalis sa establishmento, lumapit si Mr. Svet sa lalaking nasa likod ng lahat. Salamat sa pagsasabi sa akin, binata. Dahil sa katapatan mo, promoted ka na bilang manager. At isa pa, sabihin mo sa iyong mga katrabaho na nakatanggap sila ng bonus kaya't magtrabaho sila ng husto ngayong gabi, sabi ni Mr. Svet habang nakangiti bago siya naglakad palayo kasama ang kanyang anak.
Nakonsyensya si Firo sa ginawa niya kay Geraldine, pero mali ang ginagawa nito at nakuha lang niya ang nararapat sa kanya.